Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw, grabe mga lods, no? So ang gulo ni YouTube. Ang gulo ni YouTube mga idol, no? So alam niyo yung video ko kanina, yung bago to, yung malupit na video natin na yan mga lods. Dapat kagabi nyo pa yan napanood eh. Kaya lang, si YouTube magulo mga idol. Ang daming cheche brech mga lods, no? Ang dami ko pang inayos para ma-upload yung video na yan. At inabot na siya ng umaga. Actually, tanghali na siya na-upload, di ba? Pero dat kagabi pa yun. So, grabe, no? Yung mga news natin, nagkakaroon ng malulupit na sinasala. Sinasala yung mga news natin kaya tumatagal, taragis na yan. So ngayon, di ko alam kung anong oras ito ma-upload mga idol, no? Pero ano nyo na, mamaya, nung nakaraang araw pa pala to, no? So, o kaya, ano to, bukas pa pala to, napanood nyo na ngayon. Hindi na natin alam kung anong araw yung video natin, mga lods, no? So, ayan, bago ang lahat, mga lodi, syempre, alam nyo na, request lang mga idol, sana pa-like ng ating video, no? Tagtarin nyo na yan ng like, mga idol, no? Libre lang naman po yan at napakalaking tulong yan sa ating channel. At syempre, kung gusto nyo ng ganitong news o ng ganitong update content, everyday, upload ng video para sa balita sa crypto space. Alam nyo na, hindi kayo mahuhuli, subscribe na kayo sa ating channel mga idol, no? So sa ngayon, kanina kasi naghahanap pa ako ng mga news eh, no? Pero meron tayong mga news dito, kaya lang parang feeling ko bitin eh. So ayan, pero ngayon meron tayong position na, ito lang maliit lang, kakaposition ko lang actually. No, ayan oh, ayan, ito lang, yan, kakaposition ko lang dito. Alam niyo naman eh, mas gusto ko nang may position pag mag-upload ako para nakita niyo na meron tayong position. No, so ayan, meron tayong position dito, kaka-upload lang natin ang stop loss niya dito sa bandang to at 5 na 5 USD pag tinamaan yung ating stop loss. Ngayon 50% na ito. So once na umabot siya dito sa kalahati mga idol dito, maglalak na ako ng profit diyan, no? Kung magkano man 'yan, 5 o 6 dollars, ilalak na natin 'yan diyan mga idol, kasi it's either baka bumalik na siya pababa, mauntog siya, or tagusin niya. Pag tinagos niya, mas cool, di ba? Pero sa ngayon, ayan mga lods, no? Wala, mababa pa lang mga idol. Nasa 1 minute time frame tayo. No, so ayan, yung trade natin kagabi sa AXS, nag-profit tayo doon mga 55 USD o 54, 56 something like that. And then yun na, tinamaan na yung ating lock profit eh. So, basitahin natin. Sayang, dapat pala hindi ko iniwan eh. Kasi dito na ako agad na pagkagising ko, dito na agad ako sa XRP eh. Sayang oh. Oh, ang sarap mag-short sana dito, mga idol. Alam niyo kung ba't gusto kong mag-short dito sa AXS? Kasi tignan niyo ang kanyang chart, mga idol, no? Di naman. Ayan, sa one day. Tignan niyo naman. Tignan niyo naman, mga idol. 'Di ba? Sa tingin nyo ba hindi magko-correction yan dito? One day time frame to ha, mga idol ha. Sorry, one day time frame yan. Oh. 284% mga lodi. Imagine, 'di ba? Makuha mo lang yung ano niya, no? Tawag dito, 'di ba? Mag-short ka lang diyan, makuha mo siya. kaya lang wala na eh. Yung pang trade ko nandito na sa XRP. Sayang eh. Sayang mga idol. Dapat pala ito yung una kong pinuntahan. XRP kasi agad yung una kong pinuntahan eh. Kaya yun agad yung inanalyze ako eh. Mga idol eh. Sayang, nakalimutan ko yung AXS ah. So, di bale mga idol, no? Check natin yan mamaya. Sabi nga, lagi naman tayong binibigyan ng chance ng market, no? Na mag-position. So, kailangan lang ma-meet yung ating kalimutan ko na naman. Condition, no? Trade when conditions are met. Oh, ayan, no? Dito naman, kasi dapat dito eh, kaya lang hindi natin na-champion eh. So wala, dito talaga. Ayan. Pero wait lang natin kung ano mangyayari. Tulad niya, no, nag-50 na ba? Sayang, akala ko 50 na yun. Hindi umabot. Layo pa. Malayo pa mga lods. Maglalaro pa yan. Pag tinamaan, maganda na yung position natin yan. Pag tinamaan yan, no, yung ating lock profit, imagine, no, dito na tayo sa 1 point, kumbaga under 1.9 na tayo, papasok na tayo sa 1.8 pagka ganyan. Layo pa pala, no? Ayan, 1.8 dito, nasa 1 minute kasi tayo. Ayan.
So, tingnan na lang natin, no? So, punta muna tayo dito sa, naku, ito pala mga lodi, grabe pala to, mga idol, no? Nakakapagtaka kasi hindi siya binabalita sa mainstream, which is dapat binabalita to kasi iba na to eh. Mga idol eh, matindi na yung nangyayari dito. Imagine, no? 20,000, horrific news, photo, show brutally of Iran's protest crackdown as death toll feared to reach 20,000. Mga idol, refresh natin. Hindi na to, kumbaga, global problem na to pag ganito. Mga lods, yan talaga eh, oh. Oh. Kaya nga sabi, keep talking about Iran kasi parang nakakalimutan na eh. Oh, ayan, kita niyo yan. Ako mga idol, 20,000. Normal pa ba yun? Dapat ina-action na to dahil syempre mga lods, mga tao yan, yung mga, di ba? Kung dito sa Pilipinas nangyari yan, siguro, hindi ko alam kung ano mga, pero wag naman sana, no? Pero grabe, oh, imagine yan, no, mga load na 20,000 lang, mga protester yan, protestor, pala, mga idol, o kita nyo, sana nila, hindi nga nila makalaman kung sana nila aanohin eh. Kaya government journalists wake up. The Islamic regime massacre the people of Iran. Talagang ganoon na yung nangyayari. Parang minamassacre na nila yung mga tao dun sa mismong bansa nila. 'Di ba? So, grabe. So, pero eto sana matuloy mga lods. So, hindi naman natin sinabing magkaroon ng gulo, pero sana maawat ni Daddy. No, President Trump says a large fleet of US warship are moving towards Iran. So papunta na doon, mga idol, no? Sana maayos lang, mga lods, no? Wag na madagdagan yung mga buhay na masawi at sana maayos na 'yan. Trump says he doesn't want war with Iran. Sana nga. But he's actually sending what he called a massive armada of US naval force toward the region. This comes after new intelligence reportedly showed Iran is stepping up its nuclear enrichment, raising concerns it might be getting closer to weapons grade material. No, kumbaga parang nagkakaroon sila ng may intelligence sila na yung nuclear parang gagalawin, no? Now Trump is framing this as peace through strength, sabi. Warning Iran while avoiding direct conflict. It's important to watch because these kinds of military build-ups near Iran have sparked serious escalation in the past. So, nako, ang kulit, no? Parang grabe na yung ginagawa ng mga tao doon, mga lods. Meron pa kasi ako ibang mga napanood na video bukod dito, mga idol. Yung mga talaga mararahas na talaga. Imagine, kahit mga bata, mga idol, binabaril. Hindi na yun normal, mga idol. 'Di ba? Ano na 'yun, kasamaan na 'yun, mga lodi, kailangan ng ano yun to. Kailangan ng siwatain tong mga to, mga idol. Dapat maayos na, no? So, masyado na magulo doon, mga lodi, wala nang ayos yung government doon. Baga pag ganyan yung lugar, mga idol, paano ka kakain diyan? Paano ka mabubuhay diyan? Paano yung mga saan ka bibili ng kahit sarado na yung mga tindahan dyan o kung ano man yung mga business dyan dahil ganyan na nga yung nangyayari. 'Di ba? So, kita nyo, galit na galit yung mga tao sa kanila. A message from Iran says they're executing people without even opening a case. Meanwhile, si Trump yan, claims the execution have been halted and that the situation is being closely watched. Look, spread this message everywhere. They are so afraid of Trump that they no longer even open a case file for people who get arrested. As soon as someone is detained, they execute them inside the detention center or police station under the charge of hindi ko na alam yan, waging a war against God. Parang ayun yung kaso nila, no? Waging war against God. Yesterday, at the Shaheen Shah police station, they quietly executed an 18-year-old girl under war against God. She was 18 lang, mga idol, batang-bata lang yan, mga lodi. They carry out executions inside the police station without any trial so that nobody finds out. Look, spread this anywhere you can.
The day after tomorrow, they're so going to execute a 16... Nako, grabe na yung nangyayari dito, mga idol, no? So, sana maayos to, mga lods, no? Nakakalungkot, nakakatakot, nakakagulat, mga idol, na ganito na yung nangyayari sa Iran, mga lods. So, sana ayusin na yan. At wala na may ibang sa tingin ko na mas makakatulong dyan, eh. Kayo, sa tingin nyo, wala nang iba, mga lods, si Trump lang. Sa akin, sa ngayon, si Trump yung pwedeng umano dyan, pumasok dyan, makialam dyan para matigil na yan. Yun dun mismo sa bansang Iran, wala na. Wala na dun, mga idol. So ito maganda yun ito para sa akin kasi President Trump says he is fine with President Putin using 1 billion in frozen Russian asset to join the board of peace. So magiging magkasama na to, no? Mag-allied na yung US and Russia pagdating sa board of peace. Kaya nga ito, tanyan, Russian President Putin holds talk with US President Trump AIDS mga hindi AIDS na sakit, Steve Witkoff and Jared Kushner at the Kremlin. So may meeting sila, mga lodi, no? Si Putin at yung mga AIDS ni Trump. Sana magkasundo na sila, mga lodi, no? So ayan. Ito pa, alam nyo, sobrang busy ni Trump, mga idol ngayon. United States officially exits the World Health Organization. So, hindi na sila member ng World Health, WHO na lang, mga idol, no? Umalis na sila, mga lods, no? Nag-bounce na kami, sabi ni Trump. Ayoko na dyan. Gagawa ko ng sarili ko. Parang ganun siguro yung gusto niya ni Trump, no? Verify. Sabi dito ni Grok, based on verified sources, the US withdrawal from the WHO became effective today, January 22. So kahapon to, no? Following a 1-year notice from President Trump. So totoo nga, mga idol, no, na umalis na sila. Sa tingin ko, si Trump talaga mag-uumpisa ng lahat ngayon, mga idol. Yung UN mababago na, magiging board of peace na, mga idol. Yung WHO magbabago na. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Trump dyan. Hindi, wala pa naman. Umalis lang si Trump dyan, no, sa may WHO, mga lodi. Grabe mga news natin ngayon. Kaya yung market natin hindi matay, Hindi mo alam kung saan pupunta, mga idol, 'Di ba? Sabi dito, ito is isa pa to sa mga tama yung sinabi dito, strange statement from Trump. Alam niyo ba kung ano yung sinabi ni Trump sa NATO? Maybe we should have tested NATO. Kumbaga parang, sige, dapat subukan natin tong NATO kung may tira to. May tira ka ba? Ha? Baka puro angas ka lang, boy. Sabi ngayon ni Trump, di ba? Activate Article 5. Force NATO to come here and protect our southern border from more illegal immigrants invasion. No, di ba? So, kumbaga, kung may tira talaga kayo, sige, subukan natin. And in doing so, free up a large number of border patrol personnel for the missions. So ayun. So parang sinasabi ni Trump na kung talagang may tira kayo. Subukan natin, no? We will put your name into the test, mga idol, no? Ayun yung parang ganoon yun Sabi dito, mga lodi. Di ba? We will put your names into the test. Parang narinig ko yun sa 300, Yung mga magician ng Persian. So, yung mga immortals, no? Mga immortals, you will put your name into the test. Kung immortal talaga kayo. Tignan natin, no? Di ba? So, punta na tayo sa crypto news, mga idol. So, ito, medyo meron nang nagkakaroon na ng linaw kung ano yung mga nangyayari. Maraming sumasang-ayon kay Brian Armstrong. Maraming sumasang-ayon sa Ripple, maraming kumukontra kay Ripple, maraming kumukontra kay Brian Armstrong. So, eto na yon, mga lodi, no? Merong sinagot dito si Echo. Sabi niya, mga idol, opinion niya to, o tignan natin kung tama siya. Brian Armstrong isn't fighting to make America the crypto capital of the world. He is blocking it, mga idol. Hindi siya lumalaban para sa Amerika, binablock niya. Sabi niya, ETHgate 2.0 is starting to look very real, sabi rito. Let's not rewrite history. Coinbase delisted XRP instead of standing up for American innovation when it mattered most.
no fight, no backbone. So, nung nagkaroon kasi ng mga kaso mga Lodi, dinilist nila yung XRP. Kumbaga kasi yung laban ng XRP noon, mga idol, laban yun ng buong crypto sa SEC eh. Kasi parang, hindi ko alam kung first time yung XRP na kinasuhan ng SEC ha. Kumbaga biglang merong kinasuhan na crypto. Parang ganun. Ang laking issue noon kasi parang first time, di ko alam ha, parang ganun eh. Siguro pinakamalaking issue. So kung hindi man first time, pinakamalaking issue yung pagkaso ng SEC sa mismong project na XRP o yung Ripple, di ba? So doon pa lang, parang ang nangyari nun, kinalaban ng SEC yung buong parang ganito ha. Halimbawa, Senin, ayan, Senin clan. Ano ngayon yung Senin clan eh? Kunyari isang clan tayo. Medyo sa ano tayo, mga isang clan tayo na Senin, di ba? Papilido natin Senin, mga Lodi. Tapos siguro mga isang compound tayo, ganyan, may compound tayo na puro tayo magkakasama. O sabihin na nga lang natin fraternity na lang o fraternity. Kunyari magkakasama tayo sa fraternity. Tapos, yung gobyerno, merong kinasuhan isa sa atin. Di ba? Nung kinasuhan yung isa sa atin, mga idol, kumbaga parang nangyari doon, pag-atake na rin sa atin yun eh. Hindi man direkta sa atin, pero pag-atake doon sa natin, sa fraternity natin, parang ganon. Yun nangyari. Pero yung iba, walang lumaban. Ang lumaban lang yung mismong inatake ng gobyerno. Tapos, nung nagtagumpay ngayon yun, yung inatake, parang syempre, lahat ng membro ng fraternity, panis kayo, natalo namin kayo. Pero ang totoo, hindi kayo tumulong, wala naman kayong ginawa eh. Kung sino lang yung inatake, siya lang yung lumaban ng lumaban, gumasos ng malaki, di ba? Kumbaga, nag-effort ng sobrang ng talagang matindi, di ba? Tapos ngayon, nung kakampi na yung government dun sa gagawa ng batas yung ako na, kumbaga biglang may epal na, hindi, ganito yan, ganito. Nung una nga, wala silang ginawa. Wala silang hindi man lang tumulong. Ang makulit na, hindi na tumulong, dinilist pa nila yung XRP nun, no? Dinilist pa nila yung XRP instead of standing up for American innovation when it mattered most. 'Di ba? Parang ganun yung nangyari, 'di ba? So, now, the same guy, ito nga, yung hindi tumulong, nag-delist pa, wants to lecture everyone about level playing fields while lobbying for a system that protects centralized exchanges. Kasi syempre, crypto exchange yan mga idol eh. 'Di ba? May lamang talaga sila sa ganun. Not decentralization, not builders, not the people, sabi rito. This was never crypto versus banks. Ang sabi niya rito, dapat daw, parang ang nasa isip ni Brian Armstrong, it's Coinbase first. Tapos pangalawa na lang yung crypto. Tapos panghuli na yung America, mga Lodi. Hindi, America pay the price pala, sorry. No, kumbaga, ang pinaka goal talaga ni Brian Armstrong, yung Coinbase dapat ang makinabang sa mga mangyayari. Sa mga kinokontra niya kasi, parang ang hindi makikinabang yung Coinbase o kaya tatamaan yung Coinbase sa mga papasok na batas na yun. So ayaw niyang ipasa yung ganun-ganyan. 'Di ba? Pero yung iba naman okay. Pansin niyo mga idol, ba't yung ibang crypto exchange hindi naman wala naman sa kanila, andun yung Kraken. 'Di ba? Ripple andun. Kung yung iba pa, marami pa. Robinhood. Pero wala naman, hindi naman siya nagrereklamo, siya lang yung nagrereklamo. Bakit ganun? So ayun yung dito, ayun yung issue ngayon ha. Pero mga idol, kung totoo naman talaga si Brian Armstrong na para siya sa people, sang-ayon ako sa kanya. Actually, kaya sinasabi to kasi parang, sabi ko nga, marami pa tayong hindi naiintindihan doon. Kasi syempre, baka meron talaga siyang alam na hindi natin alam. Ganun din yung iba, may alam. So, hindi ko siya hinuhusgahan, no, sa kung mali ba siya o hindi. Pero sana lang, sa akin kasi parang mas, hindi ko siya na mali siya. Pero mas gusto ko rin talaga yung sinabi ni Brad Garlinghouse na ipasa na yung batas eh. Mas maganda kasi may clarity, mga idol, kaysa wala, no? So, ayun lang yung sa akin. Kung meron kayong iba, di goods yun. Pero yun yung parang thoughts ko dito, mga Lodi, no? Ito, Ripple News. Custody partners with ito, kumbaga, kumbaga,
naririnig ko na to dati at yun na nga, no, nangyari na. So, normal na to eh, pag nagkakaroon ng, ng partnership yung Ripple. Diba? So, ito kaya ako to nilagyan ng Tagalog, mga Lodi, kasi parang ang ganda ng topic na to. Kasi nakalagay dito, banks hate XRP not because it's a cryptocurrency. It's because XRP makes their role as an intermediaries in international payments completely unnecessary. Kumbaga, yung mga trabaho ng bangko, mga Lodi, mawawala ng silbi. Mawawalan kasi ng middleman eh. Kapag yung pagpumapinasuhan ng XRP. O ito, basahin na natin ng Tagalog para malaman natin. Ha? Hindi galit ang bangko sa XRP dahil cryptocurrency ang XRP. Kaya ayaw ng mga bangko rito. Ang tunay na dahilan, dahil ginagawa nitong hindi na kailangan ang mga bangko bilang middleman, tagapamagitan, no, sa international payments. Kung kaya nang isettle o kung kaya nang magsettle ng transaksyon sa loob ng 3 to 5 seconds, hindi na kailangan ng mga sumusunod. Ano yung mga hindi na kailangan? SWIFT. Ang dating pangunahing sistema ng international bank transfer, ayan yun, yung dati, yung luma. Yung dapat nang palitan. Correspondent banking, mga bangko na nag-handle ng transaksyon para sa ibang bangko. Ayan yun, no? Mawawalan sila ng silbi. Ano pa? Mga bayad sa wire transfer, telegrama, yung mataas na fees sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa. Ayan yun, wire transfer fees, mawawala na yan. 'Di ba? Nanganib bang XRP na mawala ang kita ng mga bangko? Baka dapat dito nanganib. Mali yung words niya eh. Nanganib bang XRP na mawala ang kita ng mga bangko na umaabot sa higit $200 billion, mahigit 10 trillion pesos, no? Kaya nga daw inatake ng SEC, yung SEC natin, ang XRP para protektahan ang interes ng malalaking bangko at ng lumang sistema. Kaya sila kinasuhan dati, mga idol, kasi nakita ng mga big banks na, uy puta, delikado tayo dyan sa XRP na yan, ang ganda niyan na mawawalan tayo ng kita dyan, mga baby. Kasuhan nyo yan, ako, hindi pwede na dito yan, mawawalan tayo ng business. Ganon, no? Kaya sila kinasuhan. Pero ano nangyari, di ba? Pinaglaban nila yun, mga Lodi. Hanggang manalo sila at hanggang ngayon nandito na sila kung nasan sila ngayon. Peso nila ngayon is napakaganda na. Daming partner, may ETF, di ba? XRP ay idinisenyo talaga para maging mabilis at murang paraan ng paglilipat ng pera sa buong mundo. Lalo na para sa mga bangko mismo. Pero ayon sa poster at maraming XRP supporters, natatakot ang traditional banks dahil mawawala ang kanilang kita mula sa mataas na fees at mabagal na proseso. Pinapaniwalaan din niya na ang kaso ng SEC o yung SEC versus Ripple ay hindi talaga tungkol sa security law, kundi para pigilan ang XRP dahil sa banta nito sa lumang financial system na kontrolado raw ng deep state. Ayan ha. May mga sumagot tungkol sa Gesara to, di ba? Yung isang conspiracy theory tungkol sa global financial reset kung saan daw magiging paper waste ang lumang pera tulad ng dolyar at yen pagkatapos ng malaking pagbabago. Sinasabi rin na mawawalan ng trabaho ang ilan sa mga banking system kapag nangyari ito. Sa madaling salita, in layman's term, ang post ay pro-XRP at naniniwala na ang XRP ay magiging susi sa mas mabilis at murang pandaigdigang pagbabayad. Kaya raw kinamumuhian ito ng malalaking bangko at ng dating sistema. So may tanong lang ako kay Grok. Ayun yung opinion niya kasi, 'di ba? Pwede bang mangyari nga ito sa XRP? Ano natin? Kung pwedeng mangyari yun na sila yung mamumuno sa lahat. Oo daw. Oo, pwede talagang mangyari ang ilang bahagi na sinabi sa post tungkol yun sa XRP pero hindi sobrang dramatiko o extreme na paraan.
Anong totoong nangyari ngayon? Mabilis talaga ang XRP, 3 to 5 seconds. O siya na nagsabi, mabilis talaga yan. Settlement, napakababa ng fees. Libre, halos libre na nga eh. At 24/7, ito'y proven na sa on-demand liquidity ng Ripple. Maraming bangko at financial institution ang gumagamit na ng Ripple Tech. Marami na daw. Hindi pa laging XRP mismo pero connected. O, ayan ha. Kasi nga may mga partner yung Ripple mga lods eh. Kaya nga sila may mga partner, di ba? SBI Holdings, ayan ha. SBI pa, mga lodi, Japan. Santander, PNC Bank, Sandbank, UAE, at higit 300 plus institution globally. Ripple, merong 75 plus licenses worldwide, kabilang ang EU at iba pa. Legal na ito para sa bangko. Kamakailan lang, partnership like DXC Technology, Ripple, plus Ripple, para i-integrate sa core banking system na humahandle ng 5 trillion deposit. Ripple mismo lumalakas, nag-acquire ng companies tulad ng Hidden Road, G-Treasury at Rail, at may conditional approval na maging National Trust Bank sa US. Rawr. May sarili na ring stablecoin. SEC lawsuit, tapos na. Nasettle na noong 2025. Regulatory clarity na, mga idol. Oh. Actually, hindi na kailangan ng Ripple ng batas na clarity act eh. Kasi sa lahat ng crypto, sila yung may clarity na, 'di ba? Oh, kung hindi papasa yan, sila lang yung may clarity. Oh. Kaya mas madali na mag-adapt ng institution. Ito'y malaking factor kung bakit tumataas ulit ang adoption. Oh, ayan ha. Mahaba na masyado, natin basahin basta 'yun. 'Di ba? So napakaganda nun, mga idol, no, pagdating sa XRP. Sandali lang, baka tinamaan na tayo, mga lodi. Ha? Oh, tinamaan na, tinamaan. Narinig nyo ba? Hindi nyo sinasabi. Saan ba nilagay? Dito pala. Hindi. Habang nagsasalita ako, narinig nyo na pala. Oh. Wala kasi akong actually, basag yung headset ko, mga lodi. Nalaglag ko kasi siya. So, bibili pa lang ako ng bago, kaya wala akong headphone. Nagagamit ko siya, kaya lang, hindi ko siya pwedeng suotin. Kasi basag yung isa. So, mamaya, chitsyempo ulit ako dito, mga idol. Sabi ko na nga ba, masyadong nag-early position talaga ako, nararamdaman ko eh. Kanina. Kaya lang, syempre, mag-upload ako. So, kailangan akong may position. So, nabawasan tayo ng, magkano yung bawas sa akin kanina? 4 USD. 4 ba o 5 USD? So, ayan, no? At ito, yung pinakamalupit natin na last, mga lodi. Sabi dito ni Zizi, mga idol, AI will make you jobless. Nako. Crypto will make you not need a job. Buy and hold now. Retire in a few years. If crypto allowed you to retire already, yan. Not a financial advice. Alam nyo, mga lods, meron ako napanood na kaya ngayon medyo wala ako, nakakain na naman ako. Nung nakaraang 3 araw, hindi na ako nagkakanin Kumbaga lang ako ginugutom ko yung sarili ko. Pero kumakain pa rin ako, paunti-unti lang. Kaya lang ngayon, kumain ako kasi sarap ng ulam Hindi ko natiis. Pero ngayong umaga lang mamaya hindi na ako kain gabi. So, pero kasi meron ako napanood, mga lodi. Ang lupit nung napanood, para na-inspire ako. Tapos nagbabalita pa ako ng tungkol sa mga bagong technology na minsan nasasama natin, di ba? Sabi niya, kasi na rin siya katulad ko na rin medyo may edad na rin siya Sabi niya, hanggat kaya mong dagdagan yung buhay mo, no? Kasi nga, syempre siya, parang nagpo-promote siya ng mga exercise, ganun. Sabi niya, hanggat kaya mong dagdagan yung buhay mo, dagdagan mo. Kung madagdagan mo ng mga 5 years, 10 years. Sabi niya, alam niyo kung bakit? Kasi yung technology natin ngayon, minsan hindi na natin ma-explain. Gumaganda na yung technology. Baka maabutan mo yung technology na hindi ka natatanda. O kaya may matuklasang technology na pampabata. O kaya mawala yung aging. O kaya mawala yung mga sakit. May matuklasang ganun. Sayang naman, kung hindi mo inabutan, halimbawa, sabi niya, natawa pa ako, sabi niya,
Paano kung ano na, nung namatay ka sa natuklasan? Ikaw na yung huling namatay. Yung iba, hanggat wala na, hindi na sila namatay kasi natuklasan na yung gamot, di ba? O kaya yung pampahaba ng buhay, natuklasan na ng technology. Kaya lang hindi mo inabot. Sayang. Sabi niya gano'n. Tawa ako. Yan sabi, hanggat maaari, ah, dagdagan mo no yung buhay mo, which is yung alagaan mo yung sarili mo, ayun sinasabi. Tapos narinig ko naman sa stand-up comedian na si Kevin Hart, sabi niya kasi si Kevin Hart kahit maliit yun, 'di ba, parang yung katawan niya maganda. Eh matanda na rin si Kevin Hart eh. So sabi niya, workout, no? Mag-work, inatagalog ko na lang Sabi niya, mag-workout kayo hangga't kaya niyong mag-workout. Kasi darating yung panahon na hindi nyo na kaya mag-workout kahit gusto nyo. Kaya hanggat kaya nyo mag-workout kayo. Ayun yung sinabi niya. So, parang sa ngayon, ganun. Pinipilit ko lang hindi ko pinapangako kasi dati pa rin hindi ko sinabi. Kasi, alam niyo sa psychology, once na sinabi mo yung plano mo, nagkakaroon niya ng parang psychological effect na nagawa mo na yung dapat mong gawin. Kasi nakwento mo na Ganon, no? So, pero alam ko naman yun. So, syempre, hindi ko na yun. Ayun yun, parang 'di ba minsan meron kang plano, na mag-aano ako, magaganto ako. Ito yung bala ko ganyan. Dahil nakwento mo na siya, parang nagbibigay siya sa iyo ng psychological effect na parang nagawa mo na kasi nakwento mo na Parang ganoon. So parang mawawalan ka na, mababawasan yung eager mo o yung last tuloy yung yung parang hayok mo na gawin yon, di ba? Yung parang gano'n. Kasi nakwento mo na, parang ini-expect mo, parang nagawa mo na. Kasi habang kinakwento mo, bumibilib na sila sa'yo. Oh, talaga, gano'n, no? Ganyan. So parang nagkakaroon ng parang ano doon, maling pagkakaintindi ng isip mo na parang, nagawa ko na kasi nakwento ko na. So, hindi mo nagagawin. Parang gano'n, di ba? So, ayun. Pero alam ko naman yon mga lods, kaya, ayun lang. Kaya ako nasabi yun kasi syempre, sabi nga dito, 'di ba? AI will make you jobless. Crypto will make you not need a job, no? Kumbaga, pwede na mangyari yan, mga idol. Marami ng trabaho ang pwedeng mawala pag talagang inadapt na ngayon yung mga sobrang advanced na technology. Alam niyo ba, sobrang advanced na ng mga technology. Hindi lang kasi talaga inaano pa sa madla Pero meron ng mga invention na sobrang tindi na parang hindi ka na maniniwala. Lalo na mga robot. Ang tindi ng mga napanood ko, mga lodi. Meron nun, marami sa YouTube na totoo. Pero syempre, hindi pa nilalabas. Hindi pa out para magkaroon yung public. Kumbaga sa kanila pa lang. Doon pa lang mismo sa company gumagana. Pero plano nilang mag-produce ng marami para sa bentahan. Pero ngayon, wala pa. Pero kung magkakaroon nun, syempre, mahal kung tutusin, di ba? Mahal, tapos hindi lahat siguro magkakaroon. So, pero darating yung panahon na sabi nga nila darating yung panahon mga idol na yung robot parang cellphone na lang. Lahat na halos meron. Di ba? So darating yung panahon na yun. So nako, tayo natin yun. Kaya dapat talaga makuha natin yung elixir. Ay, ano daw ng Hell's Paradise kagabi, yung elixir yung hinahanap nila So, ayun. Pampahaba ng buhay. So, ayun. Kita-kits tayo mga lodi sa susunod na video, mga idol. No? Basa tayo comment sa susunod na video. Pero yun, sana na-enjoy nyo yung video natin. At huwag nyo kalimutang i-like yung video, mga lods. Napaka-importante nun. Sobrang shoutout sa mga nag-like ng video. At bawi ako sa inyo next video, mga idol. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? yon, tinamad na rin si Boy WhatsApp.